sa buong mundo. Ito ay Pinoy Stream, connecting Filipinas across the globe. From north to south, east to west, there's only one Pinoy Stream. Kayo ay nakikinig sa himpilang makula ng Pinoy Stream Versatile Radio, spreading love across the Filipino nation. I-charge na ang inyong mga device at tumutok sa Pinoy Stream. Abangan ang live streaming ng mga Adonis at mga diwata na magbibigay sa inyo ng saya. dahil ikaw ang bida. Isa-shout out ka at may bonus pang request na kanta. Libre yan dito sa Pinoy Stream. Connecting Filipinos across the stream. Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on AOL Live. You're listening to Pinoy Stream, the best music station for Filipinos across the globe. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawang kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Nesco Philippines, manufacturer and designer of food processing and packaging machines, recognized by Department of Science and Technology and Department of Trade and Industry. For inquiries, call telephone number 02-829-42222 or send an email at nescofields@gmail.com or nescofields@icloud.com. You can visit at 40 T. Santiago Street, Canumay West, Valenzuela City. Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina. Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka. Pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede? Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2 hanggang 3 beses ang pagpapataba ng nitroheno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhing tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani. Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw. Siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Pareho
Parehas lang na 9 na tonelada ang ani namin sa Mestizo 1 ah. Eh bakit ang balita mas mataas ang kinita ni Maring Bebang? Like, how? Maring Bandang, naririnig kita. Imbes kasi na pinagiling ko na puting bigas, ay pinagiling kong brown rice ang Mestizo 1 ko. Ibig sabihin, mas malaki ang kikitain kapag ginawang brown rice ang hybrid rice? Check, mare! Mas mataas ang kita kapag pinagiling na brown rice ang hybrid rice. Aabot sa 1 tonelada ang dagdag bigas. Alis na ako, Maring Bebang. Hahabulin ko yung Mestizo 1 ko. Baka pwedeng ipagiling na brown rice. Sagari ng pakinabang sa palay. Ipagiling na brown rice ang inyong hybrid na palay. Mas mataas na ang kita, mas masustansya pa ang brown rice kumpara sa puting kanin. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Hybrid paalala. Hindi totoo na mas marami ang kailangang pataba ng hybrid rice kumpara sa inbred rice. Sa paglalagay ng pataba, dapat ay base sa pangangailangan ng palay. Upang makamit ang potensyal na ani, ipasuri ang lupa o gumamit ng -1 element technique nang malaman ang kakulangan ng sustansya sa lupa. Gumamit ng leaf color chart nang malaman kung kailangan pang magdagdag ng nitroheno sa palay. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhing tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang pag-aani. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa lahat ng mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. At syempre ngayon pong gabi, no, may makakasama po tayo. Ikalawang pagkakataon po ito na atin po siyang nakapanayam. But bago ko po sa inyo tuluyang ipakilala ang bisita natin ngayong gabi, ay nais ko lamang pong anyayahan yung lahat ng ating mga tagapanood, no? Please like and share and subscribe our show, ang palatuntunan po namin Tuklasin Natin sa ating pong YouTube account, BDT Radio Production. Just like yung pong nakikita nyo sa ibaba, paki-like, share, and subscribe. At syempre sa ating po mga Facebook page, BDT Radio Production, at hanapin nyo rin po ang aking Facebook account na Miss Kathy Cruz. Yan lang po ang hahanapin nyo. Ganon din po sa ating YouTube account po, makikita nyo rin po yan. At syempre, sa lahat ng mga kababayan natin, anuman po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon, sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan habang samut-sari ang nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. At syempre, sa mga nais pong makilahok sa ating talakayan, maaari po kayo mag-text sa 0915-2584-091 o mag-iwan po kayo ng mensahe kung saan niyo po kami napapanood ngayon. Subaybayan niyo lamang po ang palatuntunan ng Tuklasin Natin sa BDT Radio Productions. Yun po yung ating sariling Facebook page, o kung hindi man po sa Katipunan Channel at sa Pinoy Stream Versatile Radio. At pwede rin po kayo bumisita sa ating pong online website, tuklasinatin.com. Marami po kayong makikita na mga kinakapanayam natin at gayon din mga iba't ibang artikulo o mga balita mula po sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Anyway, hindi ko na patatagalin at pababatiin ko na si Engineer Bienvenido Lorque, isang retiradong Chief Engineer. At dati po siyang nagmamay-ari ng isang Maritime Review Center, isang marina advocate. Magandang gabi sa iyo, Engineer Bien. Magandang gabi, Miss Cathy, at magandang gabi rin sa lahat na nakikinig ngayon sa programa mo. Maraming salamat po muli sa inyong pagbibigay ng pagkakataon sa palatuntunan ng Tuklasin Natin. Anyway, tamang-tama, no, dahil ang usapan natin ngayon ay tungkol sa marina. Nagkaroon
kailan lang ay nagkaroon ng isa na namang disgrasya sa dagat. Actually, hindi lamang po yung dahil ito sa bagyo, no? Pero makikita mo, mabuti na lang yung isa ay nakaligtas dahil nakita siya na palutang-lutang mula sa helicopter na dahil nga nakita na may lumubog na isang cargo vessel. Pero 43 tripulante pa ang hinahanap doon at hindi natin alam, sana po buhay pa naman sila at nasa makabalik ng buhay sa kanilang mga pamilya. Ang ilan doon ay pawang mga Pilipino engineer at eto nga pinag-uusapan natin kaya tamang-tama at tayo ngayon ay nag-uusap, no? Kasi sa ganitong panahon, ikaw ba, Engineer Bien, sa iyong karanasan, pagka ganyang may bagyo, no? Ikaw ay Chief Engineer, anong unang-una mong ginagawa? Well, bago kami maglayag kung may bagyo, nag-usap kami ni Kapitan kung ano mga safety measures na gawin namin at kung saan ang ruta na daanan ng plano ni Kapitan na daanan at kung saan na kami ligtas. Ngunit kung minsan may mga ang aksidente kung minsan may kasabihan na ang aksidente kung minsan hindi naman sinasadya na nangyayari. So, kung minsan hindi maiwasan, siguro yun ang mga dahilan. May mga precautionary measure ka nga ginawa, ngunit kung minsan kung hindi nga talaga maiwasan at nadisgrasya, so yan, pag ano na ng Panginoon, siguro yan. Sa ganyan bang mga pagkakataon, engineer, anong unang-unang dapat na ginagawa ng isang kapitan? Go ahead, engineer. Pag sa dagat ka na kag mabalitaan mo bagyo, so ang isipin mo kung minsan kung may mga isla ka mataguan, magtago ka. Ngunit kung wala kang mataguan na isla, wala kang choice kundi sagupain mo yan. Hindi ka naman pwede bumalik dahil mahaba na yung nilakad mo. Okay. Kung pagbalik ka, napakadelikado magbalik. Oo. So, tagaan mo talaga yan. Lusobin mo kung talagang diyan ka sa gitna ng dagat, malaman mo na may bagyo sa naparating sa inyo. Ngunit kung halimbawa, sa Puerto ka palang galing, paalis kayo at may bagyo, doon kayo mag-usap-usap kung ano mga safety measures na gagawin ninyo. Either ito ang pagbiyahe o ipinding nyo muna ang pag-alis dahil sa bagyo. So, kumbaga talagang malaki pala ang halaga ng isang kapitan sa unang-una sa decision making at sa kaligtasan ng buong barko o bangka, no? Barko. Siyempre, siya ang overall in command sa barko. Okay. Although sa makina, ang chief engineer ang overall in command, ngunit may coordination niya na may pananagutan pa rin si Kapitan doon sa makina na yun kung ano ang mangyari dahil siya ang overall in charge sa buong barko na yan. Oo. Engineer, sa inyong karanasan, kasi kayo ay chief engineer, naging chief engineer kayo sa mahabang panahon. Usually pagka ganitong halimbawa may ganyan na bumaligtad na yung halimbawa, alam nyo may wala kayong paraan, hindi kayo makapagtago sa isang isla para maging safe kayo. Wala kayong ibang paraan kundi sagupain yung kahabaan ng yung karagatan para makapunta kayo sa pupuntahan ninyo. Ano ang ginagawa ninyo unang-una para kasi nasa makina kayo Umaakyat ba kayo lahat at paano ginagawa ninyo, engineer? Kasi gusto ko sure. Ang mga makinista, sa makina talaga yan. Doon sila umaalis. May bagyo man o wala, doon kami, may duty kami. Ang first engineer, ang duty niya ay 4-8, 4 to 8 sa umaga, ganoon din sa gabi. Ang fourth engineer, 8 to 12, at saka yung third engineer is 12 to 4. So ang chief engineer, kung may kompleto ang makinista niya, walang duty ang chief engineer, kundi na supervise lang siya sa lahat na 24 hours ang namin, duty namin. Kung kailangan, tawagin kami, yun, bababa kami sa makina. Pero kung walang importante sa makina, doon lang kami nakatambay sa taas. Pero ako kung minsan, doon ako sa kwarto ko sa cabin ko nakatambay, pero
paminsan-minsan, bumaba ako sa makina. Kaya sabi ng ibang mga chipiner, sila daw, hindi sila bumababa sa makina. Pero bilang isang chipiner, dapat alamin mo kung ano kondisyon ng makina mo. Kasi ang mga tao kuminsan, ang mga engineer mo kuminsan, nahiya rin magtanong, sir, bakit ganito? So kung mahiyain, napakadelikado yan. So kailangan alamin mo kung talaga bang itong makina mo ay kondisyon o may mga bagay-bagay na ginatago nila para hindi mo, nahiya lang sila sa iyo. Oo. Engineer, ano ba ang madalas na nagiging problema sa makina? Sa karanasan mo, engineer, kasi syempre, hindi madalas nagiging sanhi ito ng sakuna, pero madalas din yung iba hindi ito pinapansin. Pero ito yung nagiging dahilan kung bakit lumulubog o nagkakaroon ng problema ang isang barko. Ang barko, alam mo, may mga inspeksyon na nagaganap sa barko. So, ang mga parte, ang mga pisa na importante sa makina, kailangan nandyan yan. So, pag nag-survey, hinahanap yan kung lahat ba ng mga spare part na yan na kinakailangan ay available kung in kaso na magkaroon ng problema. Then, kung available man, kagaya nito sa mga masamang panahon, kailangan mag-slow down ang makina mo dyan. Kasi kung naka-full ahead ka na hindi ka mag-slow down tapos nag-pitching and rolling ang barko mo, napakadelikado yan. So kailangan ang chief engineer dyan ang mag-desisyon kung ano gagawin niya. So makoordinate si chief engineer kay kapitan na medyo nag-pitching ang barko natin. So magbawas ako ng load. So, pero dapat mag-coordinate ang kapitan, ang chief engineer sa kapitan. Pag sinabi mong magbawas ng load, ano ibig sabihin nito? At ano? Let's say for example, ang RPM ng makina mo ay 110 revolution per minute. So, bawasan mo yan. Let's say for example, bababa ka ngayon sa mga 80 revolution per minute. Kung tingin mo nga doon sa 80 revolution na yun, ay sapat. So, maintain mo yun. Pero kung may problema pa doon sa 80, so bababa ka ngayon sa 75 or 70 ang load mo. So, ibig sabihin yan, kung nasa full ahead ang makina mo, ang ibig sabihin ng full ahead, ayun ang 110 ang RPM mo. So, kung ilagay mo sa half ahead, so kung mag-half ahead ka, let's say for example, 80 na lang ang revolution per minute na makina mo, at nakikita mo ngayon na medyo safety ang barko, so yan ang pagpatuloy mo hanggat sa mawala yung masamang panahon. Oo. Sa mga sandaling katulad nung nangyari na halimbawa ganyan, lumubog yung barko at ang karga-karga, ito nga mga cargo vessel nga yung sinabi at may mga cattle na nandoon. Paano nangyayari nun, engineer, para siyempre alam ko hindi niyo pwedeng iwanan yung makina dun sa loob, dun sa pero sa ganung kailan meron bang stages of alarm parang sa sunog, engineer? No. Diba sa sunog may stages of alarm no? So I'm sure sa inyo sa barko meron ding stages of alarm. So ano ang palatandaan kapag ito ay alarm 1? Paano ba to Can you explain? Let's say for example, kagaya ng sa may bagyo, no? May bagyo, masama ang panahon. Okay. So, yan ang sabi ko na si kapitan at si chief engineer diyan nag-coordinate si chief engineer kay kapitan para alam ni kapitan ang gagawin ng chief engineer sa barko. Kasi halimbawa nangyari sa akin yan, naka-full ahead kami. Ay si kapitan nagbalik. Umikot, napabalik. Napakadelikado ang desisyon ni kapitan na walang koordinasyon sa akin kasi pagbalik mo baka ma-disgrasya barko. Matumbang. Dahil pwedeng gumanon. Pwedeng gumanon. Parang sasakyan din yan, engineer. Although hindi talaga tataob ang barko kung dahil may buoyancy. Ngunit kung ang alon ay talagang malakas, may tendency na magtagilid yung barko kung bigla mo iikot pabalik. Okay, oo. Kapitan hindi nagkaintindihan dahil sabi ko, dapat kung plano mo pala mabalik, dapat nagsabi ka sa akin para ma-reduce ko ang RPM. Yung revolution per minute.
Oo, hindi na naka-full ahead tayo, bigla ka ngayon bumalik. Nagulat ako nagkatumbahan ang mga refrigerator, nakalaglagan ang mga TV. Although may tali pero dahil sa sobrang lakas ng pagtagilid, naputol ngayon ang mga tali. So nagulat ako, umakyat ako, ano nangyari, Kap? Sabi niya, balik tayo. Ay, lintik ako. Doon kami hindi ka nagkaintindihan dahil sinisi ko siya. Pero huli na lahat. So, dahil tapos na, okay lang. Mabuti naman, wala nangyari sa amin. Okay. Pero kung minsan, yan ang mga delikado na walang lack of coordination, isa sa dahilan din kung minsan ang mga napakalaking bagay pala sa barko ng coordination ng lahat ng mga nandoon. Hindi lang, siyempre, kayo pananagutan mo yung pagdating sa makina, yung chief engineer. So, kinakailangan pala talaga nagko-coordinate si kapitan at si chief engineer. Kasi bilang ang chief engineer ay siya mismo nga nangangasiwa pagdating sa makina. Dahil nasa makina ang buhay ng hindi aandar ang barko kung wala yung makina, di ba? Hindi makatakbo. Oo, hindi mabubuhay. Kahit magaling si kapitan, kung yung yung engineer mo ay patay na, 'di ba? Oo. Yan ang masaya sa barko kasi itong dalawa, ang kapitan at chief engineer, kuminsan nagpataasan ng ego. So, ego ng isa medyo mataas, ayaw naman barko mababa ang isa, may problema ang barko na yan. Okay. Oo. Kasi sabihin ni chief engineer, bakit ano pakialam ko diyan? Chief engineer ko sabi naman ni kapitan, overall in command ako So doon. Pero engineer, kasi sa iba kasi na parang may tinatawag tayong standard operating procedures, SOP, di ba? I'm sure sa barko meron din kayong tinatawag na SOP. Parang ito yung protocol na dapat nating susundin. Well, pagdating sa mga panahon na emergency na, wala nang boss-boss dito. Lahat tulong-tulong na, hindi ba, engineer? Can you tell us paano ang kasi ang nangyayari ngayon sa kwentuhan natin, we put it on details kasi this is very timely kaya tinatanong kita dahil nga dun sa nangyari kamakailan lang na ito ngang may nadisgrasya, mabuti na lamang at may isang nakita na palutang-lutang. Pero again, katulad ng binanggit ko kanina, 43 pa yung hindi pa nakikita. At sana matagpuan sila na buhay naman, engineer. Pero sa ganito ba, engineer, paano ginagawa nyo? Halimbawa, nakita nyo, paano ba yung gusto ko lang balikan yung intensity of alarm. Paano bang ginagawa nyo? Pagka wala na talaga, nagsusot na ba kayo ng vest? Kasi alam niyo lulubog na. Paano ang ginagawa ninyo, engineer? Doon sa una kanina sinabi mo kung ano ang mga SOP. Bawat rangko, master, shipmate, second mate, third mate, down to AB and OS. Then ganoon sa chief engineer, second engineer, third engineer, fourth engineer to oiler and wiper. May kanya-kanya kami tungkulin. So ang company may tinatawag kami na safety management record. So doon nakalagay yan kung ano ang mga dapat mo gawin, ano hindi mo pwede gagawin. Kasi pag ginawa mo yung hindi dapat gagawin ng isa, ang iyon doon hindi mo nagawa, malaking problema yan. Dapat kung ano ang iyong responsibilidad, yun ang gagawin mo. Hindi kayo pwede mag-overlap. Doon sa isa na yon, kung nangangailangan ng tulong at wala ka namang ginagawa, tulungan mo siya. So yan ang safety operating procedure ng barko. Hindi pwede na ang ginagawa ng isa doon pakialaman mo, tapos ang iyo doon hindi mo nagawa. Napabayaan mo. May problema dyan. Kasi kung minsan nagsipsipan, nangyayari sa barko yan, nagsipsipan na ang kanya doon, ang kanyang duties and responsibilities hindi na magampanan, ngunit nakikialam pa siya doon sa trabaho ng isa. Kaya kung minsan magulo ang barko pag nagganyan. Nangyayari Then pagdating doon sa pangalawa mong tanong kanina na kung ano nga yun, sabi mo yung alarm, intensity of alarms. Walang alarm. Nakikita nyo
let's say for example, may abandoned ship, si kapitan lang pwede mag-declare ng abandoned ship. So pag sabi ni kapitan, pag halimbawa, medyo masama na ang barko, may sinasabi kami na doon, punta ka doon sa, sa station. So kung halimbawa sunog, punta ka sa station, hintayin mo kung ano ang order ng mga leaders, ang mga person concerned, na nag-lead. Kung ano sabihin nila, let's say for example, fire extinguishing party ka, fire extinguisher dala mo. Kung fire hose party ka, fire hose ang puntahan mo. Hindi pwede, mali yung fire hose party ka, ang gagamit mo yung fire extinguisher. Nagagawan kayo doon sa fire extinguisher, samantala na ang fire hose walang dala. So, ganoon din sa abandoned ship. Pag nagsabi si Kapitan abandoned ship, punta ka rin sa station at pakinggan mo kung ano ang sabihin ni Kapitan para mahulog ninyo yung lifeboat. Doon naman sa paglaglag ng lifeboat o bote, hindi pwede yan niya kung ano-ano lang ang gamitin mo. May kanya-kanya rin kaming responsibilidad kung let's say ito ang ito tanggalin mo, ito ang itanggalin mo. Kanya-kanya kami. Ngunit sa emergency cases na ganyan na mapalubog yung barko, kung minsan nawawala, na panic ang tao. Ang kanya doon responsibilidad na tanggalin, hindi niya tinanggal, doon siya ginatanggal na isa doon sa ulo. Oo. Kasi na-panic. So, kaya napaka-importante sa barko na in time of emergency cases, huwag ka mapanik. Kasi ang panic kung minsan, doon yun ang pumapatay. Oo. At saka importante pala, dun sa kwento mo, engineer, napakahalaga yung tinatawag nating synchronize. Na yan ang talagang para bang nagkakaisa kayo. At ang importante, katulad ng binanggit mo kanina, ay kung ano yung trabaho mo, yun talaga yung tututukan mo para hindi nagkakagulo. Diba? Kasi otherwise, kapag nakialam ka sa isang bagay na talagang kasi unang-una, hindi niya alam, ginawa mo na pala, tapos uulitin pa niya, diba? Or kung ano man yung gagawin niya. At syempre, mas malilito siya yung gano'n, diba, engineer? So talagang importante pala talaga ang pagkakaisa at sabay-sabay o yung synchronize na pagtatrabaho para sa kaligtasan talaga ng buong barko. Yung pala yun, no, engineer? Kaya ako, as chief engineer, bawat meeting namin, palagi ko sinasabi yan. Bago magsimula trabaho, mag-meeting kami. So pag alis ng barko na yan, mag-meeting din kami. So napag-usapan yan kung ano ang mga bagay-bagay na gawin. Kung ginagawa na ng isa, huwag mo na pakialaman kasi mag-away kayo dyan. Kasi sino nagalaw nito? Wala nang amin dyan kung sino nagalaw. Oo. Correct. May problema. Kaya kung minsan multo ang napagbintangan, naku, may multo barko natin. Kasi pero nangyayari pala talaga rin yun, engineer? Oo. Binuksan mo balbula. Pag balik mo, bakit na mababa ang pressure? Yung pala may nagsarado. So, tanungin mo naman, dahil nakita na mali, may nakialam, pero dahil akala niya tama ang ginagawa niya, yun pala ay mali. So, nagkaroon ng problema. Pag tinanong mo, wala nang amin kung sino nagbawas o nagsara. Kaya sabi din sabi may multo tong barko nito kasi bukas ang balbula ng sirado. Pero may tao dyan talaga na nakikialam. Yung pakialamero na kung minsan nag-observe, subukan kaya natin galawin ito. Ay ngayon alam niya pagalitan siya kung aminin niya. Wala nang amin. Okay. So talaga palang importante yung una, honesty. Diba? Importante. Kaya may kasabihan ng importante ang competency. Because if you are competent, you know what you are doing. Oo. Pero kung hindi ka competent, medyo pajakpat lang ang ginagawa mo, yan ang mahirap. Kaya sa mga board examination, may review center ako dati. Ako, pag nagturo ako, naturo ko talaga, katakot-takot na turo dyan. Minsan mga 25,000 question ituro mo yan. Dahil sa barko, hindi yung sabi na, o alam mo yung 500 o alam mo 1,000 na problema, alam mo lahat. Halo-halo ang problema sa barko. So, dapat mapamilyar mo ang mga general problem sa barko. Kaya nga mapamilyarize mo para at least pagdating ng mga problema na yan, hindi ka hirap.
Correct. Kasi may mga nangyayari ko minsan sa barko na although may code of ethics kami, pero ang iba ko minsan, yan sabi ko sa egoism o sipsipan o payabangan. Pag nagtanong ang isa ko minsan na, pare, may problema doon, ano dapat gawin ko doon? Ang sagot naman ng iba ko minsan, hindi naman lahat pero ang iba, nako, ako noon, nung ganyan ang rangko ko, wala naman ako tinanungan anuhan mo, isipin mo kung ano ang dapat. So yan ko minsan din, ng pagdamutan, mahirap din yan. Okay. Hindi Kaya ang tamang impormasyon. Kaya ako, pag nangyari yan ko minsan, pag naobserbahan ko na may ganyan, pinapatawag ko sila. Alalahanin nyo ako, may code of ethics of the profession tayo. Pag nagkamali ikaw, itong ginawa mo sa subordinate mo o ginawa mo sa superior mo, baka matanggal lisensya mo dyan. Kasi kung pailan mo ng kaso yan ito sa Pilipinas, kung mali, na-violate niya ang code of ethics of marine profession, matanggal lisensya niya. Kaya ako nung sumasakay pa ko, the time as second engineer ako, ang chief engineer ko naman ay licensed chief engineer. Third engineer ako, pero second engineer ko licensed chief engineer. So parang nagmamagaling. At kung ano-ano salita at mahilig kumuha ng kutsilyo para manggulat ba. So, binailan ko ng kaso sa PRC. So, nung natanggalin na lisensya niya, hinanap niya talaga ako. Pinuntahan niya ako dito sa bahay. Kasi tayo lang naman. Tigil mo na yan. Huwag i-atras mo lang kaso. Kasi sabi niya, mabura lisensya niya talaga pag ganyan. Dahil, bakit kukuha ka ng kutsilyo? Ano ibig sabihin? Di mamatay ka ng kapwa mo, di ba? May kutsilyo ka Oo, may bala ka, may intention may bala ka, may intensyon ka. Mabuti, wala pang frustration. Pero may intensyon ka, nasaktan ang kapwa mo, that is violation to the code of ethics. Exactly. So, nung pinailan ko ng kaso, sabi ng mga board examiner, nako, matanggal to lisensya mo sa ginawa mo. Kaya hinanap niya ako, pinuntahan niya ako sa bahay. Dito siya maglohod-lohod na. Huwag mo lang daw ituloy, tanggalin lisensya niya. Ano sabi ko doon, engineer? Nawa naman ako, siyempre may pamilya naman. Kung patanggal ko lisensya niya, paano pag-aral ng mga anak niya? So sa akin lang, sabi ko sa kanya, okay lang yan. Pero huwag mo naman ulitin yan. Huwag mo gawin sa kapwa mo yan. Kasi una-una, kung halimbawa napatay mo ako, tingin mo kaya makaligtas ka, makulong ka rin. So, paano ngayon mga anak mo? So, mali. Kaya ko minsan, mga sigaw-sigaw lang na yan, okay lang yan. Pero yung saktan mo, mga kapwa mo, that is wrong. Kasi kung minsan ang pagsigaw, ako kung minsan sabi nila mahilig ako manigaw. Kasi kung nakita mo na, halimbawa, nagabunot ka ng piston, doon sa taas ang piston. Ang isa doon sa baba ng piston, parang walang ginagawa, kundi na parang tutunga-tunga nga, titingin-tingin lang. Itong araw na okay lang ang panigirilyo sa control, sa engine room, doon pa sa ilalim ng piston na yun, nakahang ang piston sa taas, doon pa siya magpanigirilyo sa baba. So, sigawan. Bawal. Bawal ba yun, engineer? Hindi lang bawal. Kung mahulugan ka ng piston, nahuros ngayon ang seat block, pipi ka doon sa ilalim. So, pag sinigawan ko yan na umalis, masama loob niya, dahil sabi niya, bakit hindi mo lang ko sabihan ng okay lang, mababa lang, huwag na sigawan mo ko. Ay lintik, mabuti, binato, pakita ako lang. Kita mo, for your own safety ang ginasalita sa iyo, ikaw pagalit. Hindi maganda yan. Pero yan sabi ko, because of egoism, mataas ego niya, ayaw niya tanggapin ang kamalian. Oo. It is wrong. So dyan ko minsan nagagaling ang mga problema. Kung minsan nagiging unprofessional ang tao because of ego. Pero alam mo, nakikita ko, Engineer Bien, malaking bagay pala na mula pa sa pag-aaral sa college degree, kung marine engineer ang kinukuha, mula pa lang doon ay talagang hinuhubog mo na sa tamang asal at tamang pagtuturo ng pagiging isang marino hanggang sa examination na nandoon yung para naka-instill sa utak niya na ito dapat ang gagawin ko. Ganito ako dapat. Diba, engineer?
para mawala yung tinatawag natin na parang egoism o ano na parang alam mo yon, parang hanggang ngayon tinuturo yan. Ang problema sa ngayon, medyo nung mawala na yung good manners and right conduct, no? So ang mga huling generation para mga wala sila pakialam. So pag nasabihan mo, akala nila pinagalitan mo na. Hindi nila maamin na nagkamali sila. Kumbaga they don't care na kasi wala na silang tinatawag na malasakit eh. Puro sarili na lang, nakatutok na lang sa sarili nilang kapakinabangan, sa sarili nilang nakatutok na lang, self-centered ika nga, 'di ba? Kaya ako may review center ako, pero itong huli isinarado ko ang review center. Alam mo kung bakit? Hindi ako, parang guilty ako sa sarili ko na nauso kasi na bigyan mo ng 300 or 500 question ang isang bata. Kung ano lalabas sa examination, yan din ang ituro mo sa kanya. So lumalabas, nakapipaste ang labas niya. Kaya sabi ko sa hearing sa Senado, hindi maganda kasi hindi lang ang gin-memorize mo na, hindi iyan ang problema to sa barko. Marami ang problema sa kupain mo. So dapat marami ka rin mga problema na pag-aralan para just in case isa doon sa napakarami na yun. Let's say for example, kami nung nagkuha ko sa engineer ko, more or less 25,000 review question ang napamilyar namin sa loob ng 3 buwan o 4 na buwan. Itong bandang huli, 2 weeks, pwede na siya kumuha, perfect pa, 100% ang kasi score niya. Parang, kulang na lang masabi mong may leakage eh, di ba? Ay, leakage na nga. Bigyan mo ng 300 question or 500 parang di ba? Parang mukhang may problema tayo pagka ganyan, engineer, at mukhang kinakailangan yan tignan, bantayan, at isaayos. Kasi otherwise, lalala ang problema natin sa hanay ng mga marina at marami pa ang mangyayari ng mga disgrasya o sakuna sa karagatan dahil sa ganyan. Hindi ba? Kaya ako parang guilty ako dyan. Sabi ko nga kay Mrs., maganda na siguro itigil natin. Alam mo bakit? Marami ka nga pira, pero bukas baka bawiin sa'yo yan. Kaya sabi ko nga sa'yo kagabi, pag kinarma ang tao, marami dyan. Marami dyan. Bandang huli, milyonaryo siya. Pero bandang huli, putol-putol ng mga kurente na, hindi na siya makabayad ng electricity niya. So yan ang mahirap dyan. Naubos din yung pera. No? Kasi hindi galing sa maayos. Oo. Totoo yan. Naniniwala naman ako dyan, Engineer Ben. Anyway, gagawin natin ito, Engineer, na kasi we are running out of time. We have 1 hour. Pero natutuwa ako kasi may natutunan ako sa'yo because na-detalye mo sa akin yung nangyayari. Parang nai-imagine ko na yung hindi man ako nakapag-aral o naranasan ng pagiging nasa barko, no? Sa pamagitan lang ng pagkwento mo sa akin, nai-imagine ko na paano ang buhay at ginagawa ninyo sa loob ng barko. Pero sabi nga nung isang kakilala ko, siya ay may bahay nung chief engineer din na asawa niya. Sabi nga niya, hindi biro ang chief engineer kasi unang-una ikaw yung mismong nandoon sa makina. Ikaw yung nag-oversee sa lahat ng tauhan mo. At kung ano ang hindi alam ng kasamahan mo, dapat alam mo. Exactly. Oo, yun nga yung Dahil ang chief engineer, walang tatanungan sa barko. Sabi na, tanong ko muna sa isa. Pag nagtanong ka doon sa isa na mababa, sabi, anong klase chief engineer to? Bakit hindi alam? So, kinakailangan talaga maalam talaga ang chief engineer. Diba? Hindi naman to taligid na talagang pero at least may ideya siya. Alam mo kung bakit? Kung may hint ka na, hindi naman sabi na perfect mo agad yan. Kaya ako minsan na-challenge ko to ang board examination na 100% ang score mo. Alam mo kung bakit? Even doktor, buhay ng tao ang pinag-usapan dyan. Pero hindi nila na-perfect ang examination nila. Pero sa seaman, sa marine engineering, sa nautical,
Nako, perfect, 100%. Kaya nakakatawa. Ay, no, nakakataka. No? Nakakataka. Yun ang ano doon, engineer. Kasi iniba nila, nung nalipat na sa Marina ang board examination, iniba nila ang sistema. So instead na 70% ang passing, 100 nila. Pero ngayon binalik nila sa 70% passing kasi parang nahiya rin yata sila dahil napansin din nila. Nahiya sila, engineer. Hindi kasi ang nangyari ngayon, pinupuna na tayo ng ibang bansa. Kagaya doon pinuna sa Australia. Sabi ng Port State Control o AMSA, Australian Maritime Safety Authority, agency I mean, bakit 4 ang kapitan? Kasi si third mate, master license, kapitan din ang certificate niya. Si third mate, kapitan din. Si chief mate, kapitan din. Si kapitan, kapitan din. Ang tanong, sino sa inyong 4 ang kapitan? Sino ang command and responsibility? O sabi niya si Sir, ang kapitan. Pero bakit 4 kayo kapitan? So diyan, kaya sinabihan ko ang Marina noon na hindi maganda yan. Kung ano ang posisyon ng bata na yan na magsampa sa barko, dapat ang lisensya niya, yan ang posisyon niya, yan ang ipakita niya. Huwag yung magpaya... Ang tanong ko lang, engineer, bakit ganun ang ginawa nila? Meron bang connection yon sa pagtanggap ng sahod? O paano ba? Kasi alam naman, I'm sure, alam naman nila na kumbaga sa dapat may level at may kanya-kanyang posisyon. Bakit ganun ang ginawa nila? Ito yan ang nangyari. Nung lumuwag ang examination, so hindi pa nakagamit ng port engineer, let's say for example sa makina, nag-oiler siya, then nag-uwi siya kumuha ng board examination, nag-port engineer. Sabi ng iba, pare, kuha ka ng third engineer. Lalo ngayon, OIC. Wala nang port engineer sa third engineer, officer in charge lang. So kumuha ng officer in charge. So naging port engineer, third engineer yan ang officer in charge. Then pag nagamit na nila ng 1 taon ang lisensya na yan ng OIC, pwede na sila magkuha ng board examination as management level. So management level, second engineer at chief engineer. So ang nangyari, 1 taon o 2 taon na nag-OIC, kumuha ngayon ng management level. Nung kumuha ng management level, nag-chief engineer, nag-second engineer, pag-uwi niya, kasi ang second engineer at chief engineer, isa lang ang lisensya niya, management eh. So nasa kumpanya yan kung iangat ka niya. So yan sabi ko na, tinanong ngayon, 4, ba't puro kayo kapitan o puro kayo chief engineer? Yung pala, lahat sila puro management level. Pero hindi niya nagamit ang lisensya na yan. Ang ginamit niya, OIC pa lang. Pero license management level siya. Oo. So magkaiba pala yon, no? At kailangan tignan nito at itama talaga, engineer. Kaya sa Walim noon, sabi ni Captain Quiñones sa akin, Ben, bakit wala ka talaga makita na second engineer na dami na ang nag-apply, bakit wala ka makuha? Chief engineer at saka second engineer. Alam mo ka ako, Kap, marami nag-apply, siguro mag-20 nag-apply. Ang problema, pag tinanong ko, una kong tanong, hindi rin makasagot. Pangalawa ko tanong, hindi rin makasagot. Pangatlo ko tanong, hindi rin. So kung damihan ko pang tanong, paano to ngayon? Dahil walang alam sa 3 tinanong ko, ibig sabihin na pang-4, pang-5 dyan, medyo alanganin din. Kasi ako mag-interview ako, 5 tanong lang eh. So masagot mo yung 3, pasado ka na sa akin. So pag nasagot mo 3 tanong ko, hindi na ako magtuloy yung interview, tanggap ko na yon. Ano ba yung madalas mong tinatanong doon sa 5 tanong na yon? Yung mga common na mga, let's say for example, sa officer in charge, no? Ang tanong ko diyan, what are the correct and proper procedure of starting freshwater generator? Na ang tubig sa dagat, gawin mo na freshwater para may pang gamit kayo sa barko. Inumin. Evaporate, dadaan yan sa freshwater generator or evaporator. Ang tubig dagat na yan, magiging freshwater. So pwede yan gamitin sa kusina, pwede minsan inom pa nga yan. O pampaligo. Oo, pampaligo.
So, sa madaling salita, ang tanong ko ay, can you give me correct and proper procedure of starting freshwater generator? Biro mo, hindi pa siya nakapagbukas ng balbula, hindi pa siya nakapagpandar ng bomba. Nag-produce na siya ng tubig. So, paano? Ano ka ko? Lower the salinity. Sabi niya, yes, sir. How will you lower the salinity? Because you haven't even start the vacuum pump. Walang vacuum. Paano ka mag-lower ng salinity mo? Ang tanong ko ay, give me the correct and proper procedure. Oo. Okay, pangalawa. Dapat detalyado yon. Correct eh. Ang sabi, correct and proper procedure. Oo. Ibig sabihin, step by step Yung ang step by pagkano mo. step, oo. Hindi, huwag ka muna magpandar ng bomba mo. Kundi, buksan mo muna ang balbula para may masaksyon ang bomba Step mo. number 1, step number 2. Dapat step 1, step 2 hanggang ano mo. And so forth. Pangalawa naman, sabi ko, okay, sa purifier. How will you start purifier? Can you give me correct and proper procedure? Sabi niya sa akin eh, push button to start the purifier. Ay kung halimbawa nag-push mo button, wala pala langis ang purifier mo. Hindi mo man lang natingnan. So yan ang mga bagay-bagay kung minsan na hindi maganda. Lang, pero importante. para ba sa kotse? Pagsampa mo sa kotse, hindi mo man lang tinignan tubig mo, hindi mo lang tinignan langis mo, hindi mo tinignan gasolina mo, pinandar mo lang. Ay wala pa lang. Which is alam naman nila na SOP yun, 'di ba? Sa sasakyan, bago ka titignan mo muna ang gulong mo, tignan mo ang preno mo, tignan mo yung Kaya yan. Tignan mo kung may dala-dala kang ano ba ang tawag dito? Yung gano'n. Ano ba ang tawag doon? Jack. Kasi malay mo, di ba? O meron kang gano'n. Ano ba ang tawag doon, engineer? Yung ilaw na triangular. Yung... Di ba? Yan, pang safety yan. Pero importante yon sa isang nagmamaneho. Kaya, pag in-interview ko ganyan at dyan pala sa bagay na yan, hindi niya na ako masagot. Ang issue sa akin ay napaka-stricto naman tong yawa nito kasi simpleng bagay ay... Pero importante yun. Simpleng bagay, pero alam mo, pag pinaandar mo, makina mo na walang langis, sira. Yes. Correct. So, pag nasira, ano problema? May problema sa spinner dahil sa panagutan ng spinner yan. Oo. Dahil lalo kung wala ka... At saka ititiri kayo sa gitna ng kung wala ka papisa. Ng dagat. Ay kung wala kang pamalit, patay na. Kaya sabi ni Captain Quiñones sa akin, ano ba nangyari, Ben? Bakit na, ang dami naman nag-apply, bakit wala kang ma-hire? Pwede ka ko, gusto mo hirein ko. Pero mag-resign ako, hindi na ako mag-interview kasi wala na akong trabaho. Ang dapat kasi pag pinasampa ko yan, tapos may problema doon. Hindi ako naman sisihin mo ngayon, bakit tinanggap mo yan? Hindi pala marunong. Yes, diba? Yes, correct. Oo. So sa akin, siguraduhin ko na tinanggap ko, hindi naman ako mapaya at competent naman siya. Okay, nandyan ang lisensya. Kaya nang inaaway namin sa Marina we are talking about competency. Sabi niya, okay, he is holding a certificate of competency. Okay. Ang inang issue sa akin yan kasi ako hindi ko kumuha ng training na yun na 60,000 ang tuition fee. Sabi nila, hindi na ako compete. 60,000 talaga, engineer 60,000. So sabi ko kung ganyan, hindi na ako kaya nag-retire ako maaga kasi dyan sa issue na yan, na ayaw ko kumuha ng training course nila na yan. So sabi ng mga abogado sa akin, kasi mga abogado ang namamahala, you are not competent if you will not take this training. Well, kako, so be it. If I am not competent, but do you think you are competent enough? Because you are not a marine engineer, you are a lawyer. So how will you tell me that I am incompetent? How will you prove that I am incompetent? Because I am holding a certificate of competency. Correct. Kung ma-expire na to, kung ma-expire man, the competency is still there. Oo. Yung kaalaman. Kaya kung minsan sa Facebook,
Oo, yung Sa kaalaman, hindi mo Facebook. Sa Facebook. mananakaw yan ayon sa iyong karanasan. Anyway, gusto ko lang tanungin ka, engineer. Sinabi mo kanina around 25,000 questions ang ginagawa noong araw. Matagal kang nasa barko, matagal ka naging chief engineer. Doon ba sa 25 questions na yon, ilan doon yung naranasan mo? Alam mo, lalo ngayon dahil may internet na, no? May internet na. Kung may signal lang ang barko mo, magtingin ka sa computer mo, let's say for example, 2 hours a day, napakarami na yan na knowledge ang makuha mo. Ang problema lang, ang iba, ayaw mag-aral. Kundi na mas gusto pa mag-chismis. Si Juan, sabi niya nabuntis Sino naman kayo tatay niyan? Mga artista. Di ba, engineer, ang tanong ko sa inyo, dun sa 25 na questions na binabanggit nyo, ilan dun yung naging karanasan mo habang ikaw ay nasa barko? Ano ang ibig mo sabihin? Sa'yo? Di ba, mga questionnaires? Kasi mga sitwasyon, di ba yung questionnaires na yon ay puro sitwasyon yun sa loob ng barko na nangyayari at posibleng mangyari. Okay. Ang tanong ko ngayon sa inyo, engineer, doon sa 25 questions na yon, na 25,000 na questions na yon, ilan doon ang natatandaan mo na naranasan mo? Alam mo, ito kagaya sa refrigeration and air conditioning, no? Ang tanong, what is the function of evaporator? Kaya sa mga refrigerator natin, di ba sabi may evaporator, ang refrigerator. So anong function ng evaporator? O anong function ng refrigerator mo? Evaporator doon sa malaki yan. Pero ang refrigerator, nasa loob din ang evaporator sa refrigerator. So ang isip ng iba, dahil nilalamig, sabi nila, nilalamig. Let's say karne o isda, nilalamig. So that is wrong. Ang correct answer dyan, the function of evaporator is to remove heat. So by removing heat from the evaporator, you can cool down the substance. Okay. At ang sabi ko na 25,000 question na yan, hindi yan sabi na may isa-isa. Paulit-ulit lang yan. Kaso lang, ang pag-reconstruct ng question, paiba-iba. Like for example. Kumbaga parang nililito lang. Oo. Dikoy lang. Like for example, itong katanungan. The capital of Philippines is blank. So, capital is Manila. So, Manila is the capital of blank. So, sagot ay Philippines. So, parang mga ganyan, no, na ang isang mother question. Kasi ang mga examiner, kung gagawin mo yung napakarami na yan, sinubukan ko yan gumawa nung magkandidato ko as a board examiner sa PRC, mataas na sa isang araw, mataas na yung 200 magawa mo. Kung i-research mo Pero kung magawa ka ng mother question na 200 at doon baliktad-baliktarin mo, marami na, mga 1,000 lang magkakagawa ka ng question. So ganun ang sistema. Pero dahil examination review, hindi mo alam kung saan banda ang mga pamilyar mo. Kaya nagalagay kami ng tawag na parula. O, di ba, nakita mo ngayon ang sa tanong ko kanina na yon na the function of evaporator. So, pag narinig mo lang function evaporator, ang sagot niya to remove heat. So, ganun din sa barko doon. Pag napansin, ano daw? Hindi maglamig. May problema sa evaporator yan. So, parang ganun ang sistema. So, madali mo makatsaap kung familiarisado mo ang mga problema. Familiar ka sa mga problema. Anyway, engineer, at oras na para tayo ay magpaalam. Pero bago kita tuluyang bitawan, dahil tama-tama, chapter by chapter tayo, dahil ang pinag-usapan natin ngayon ay tungkol sa examination at tungkol sa loob ng mga nangyayari sa loob ng barko at kahalagahan ng tinatawag nating katapatan, pagkakaisa, yung synchronize, sabay-sabay na na pagtatrabaho. At yung sinasabi nyo nga kanina, kinakailangan kung ano yung trabaho mo, yun ang tutukan mo.
Pero kung sa pagkakataon na nangangailangan ng tulong ang kasamahan, tulungan, diba? Yun ang nagrehistro sa ating usapan ngayong gabi. Anyway, mensahe mo sa mga katulad mo na mga chief engineer at ngayon ay nasa, sabihin na nating sumasakay sa barko at sabihin na natin na nangangarap na sumakay sa barko. Sa lahat ng nanonood ngayon, engineer, nasa inyong pagkakataon? Sa aking kapwa mga marino, ang masabi ko lang ay ganito, napaka-importanting bagay. Respect others if you want to be respected. Kasi ang iba dyan, inabaliktad lang. Paano respetuhin to ay walang respeto? Kasi walang respeto. Ang sabi niya, kasi nasabihan siya ng parang ayaw niya mapagsabihan, kaya walang respect ang sabi niya. Pero yan sabi ko na kung minsan, malaki ang problema sa misinterpretation. So, pangalawa, dito sa mga pagkuha ng mga board examination, pag nakita mo na medyo alanganin, huwag yung habulin mo na mataas kaagad ang lisensya mo. Kasi nakakahiya, mataas nga lisensya mo, pero ang alam mo naman ay mababa. Walang kakaibayan na may grade 1 na na-promote sa 3 taon, na-promote na hanggang grade 3. Sa isang taon, I mean, Kaya na maganda, kaya promotion niya madali. Kaya kung minsan may mga bata na 16-year-old pa lang, doctor of philosophy. Dahil na-promote siya. Pero hindi yung, kasi kumari ko ang nanay nito, gawin ko maganda, i-upgrade ko. Mali. Kung nakita mo talaga na kung kaalaman niya ay sapat, so why not? Promote. Pero kung alanganin, wag, kasi mapahiya ka dyan manahuli. At ang bata na yan, naging promote mo na yan, mapasubo din. Kasi sooner or later, kaya yan ang pag-usapan natin na lubog na yan. Hindi ko lang naanuhan kanina yan kasi sa katipunan na channel ako kanina, kami na nakatutok. Kaya hindi ko na ang mga balita na yan. Pero siguro bukas makita. But anyway, every Thursday naman, sa susunod na pag-uusapan naman natin ay babalikan natin yung next Thursday, yung tungkol sa dapat na batas na dapat ipatupad, yung paniningil sa lahat ng mga may karga na naglalayag sa karagatan ng Pilipinas, na ang karga-karga ay puro mga gasolina. Abangan po ninyo yan sa ating pong susunod na pagtatanghal na ang kasama po natin ang ating pong retirado at mahusay na Chief Engineer, walang iba kundi si Engineer Bienvenido Lorque. Dati po siyang may-ari ng Maritime Review Center, isa rin pong marina advocate. Maraming salamat, Engineer Bienvenido Lorque. Hanggang sa susunod na pagtatanghal po natin next week. At stay safe. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala at maraming salamat sa inyong pagkakataon na ipinagkakaloob po sa palatuntunan ng tuklasin natin. At salamat din sa pag-imbita mo sa akin na magkibahagi sa programa mo. Thank you. Magandang gabi sa lahat na nakikinig. Sa atin pong pagbabalik, pakinggan po muna natin ang mga tagapagpapuyod ng palatuntunan ito. Nesco Philippines, manufacturer and designer of food processing and packaging machines, recognized by Department of Science and Technology and Department of Trade and Industry. For inquiries, call telephone number 02-829-42222 or send an email at nescofields@gmail.com or nescofields@icloud.com. You can visit at 40 T. Santiago Street, Canumay West, Valenzuela City. Nako, wala namang maibubagay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina. Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede? Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice,
bantayan ang tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2 hanggang 3 beses ang pagpapataba ng nitroheno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani. Magtanim ng hybrid rice sa tagulan man o tag-araw. Siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Sa buong mundo, ito ay Pinoy Stream, connecting Filipinas across the globe. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. From north to south, east to west, there's only one Pinoy Stream. Nako, wala namang maibubagay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina. Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede? Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tagulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2 hanggang 3 beses ang pagpapataba ng nitroheno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani. Magtanim ng hybrid rice sa tagulan man o tag-araw. Siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Kayo ay nakikinig sa himpilang makula na Pinoy Stream Versatile Radio, spreading love across the Filipino nation. Hybrid paalala, hindi totoo na mas marami ang kailangang pataba ng hybrid rice kumpara sa inbred rice. Sa paglalagay ng pataba, dapat ay base sa pangangailangan ng palay. Upang makamit ang potensyal na ani, ipasuri ang lupa o gumamit ng -1 element technique nang malaman ang kakulangan ng sustansya sa lupa. Gumamit ng leaf color chart nang malaman kung kailangan pang magdagdag ng nitroheno sa palay. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang pag-aani. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. I-charge na ang inyong mga device at tumutok sa Pinoy Stream. Ang banga ng live streaming ng mga Adonis at mga diwata na magbibigay sa inyo ng saya. Dahil ikaw ang bida. Isa-shout out ka at may bonus pang request na kanta. Libre yan dito sa Pinoy Stream. Connecting Filipinos across the stream. Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on AL1. You're listening to Pinoy Stream, the best music station for Filipinos across the globe. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Okay, tayo po ay muling nagbabalik sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong nakakasama sa loob po ng 1 oras. Well, napakinggan po ninyo si Engineer Bienvenido Lorque, isa pong retiradong Chief Engineer at dati pong may Maritime Review Center, isang marina o maritime advocate. Katulad po ng binabanggit po niya kanina, ay napakarami po ng mga dapat na ayusin, no, sa kanilang industriya. Pero bago po ako tuluyang magtapos, ay nais ko lamang pong batiin yung ating mga masugid na tagapakinig, yung ating pong mga tagapanood
Magandang gabi po kay EJ Magdaraog. At syempre magandang gabi rin kay Lyra Alves. Gayon din kay Levi Mercado at sa kanyang mahal na ina na si Nanay Rosalina Mercado. Magandang gabi po sa inyo. Gayon din kay Edna Ranigo Takadena at Wilmar Remaneses at si Tita Jovi Prudencio. Hello Tita Jovi dyan sa Project 3 Quezon City. Kaya Glo Juliano ng Department of Agrarian Reform at sa Abante family, lalo na kay paring Johnny Abante ng Department of Agrarian Reform pa rin. Siyempre kay Nayang Gutierrez, hello po, at sa grupo po ng National Confederation of Educators Association, lalo na kay Cassie Verbonto, at syempre kay Manang Flor Istanislao ng Bulupila Rizal. At ang Small Power Utilities Grupo SPAG mula Itbayat, Batanes hanggang Sitangkay, Tawi-Tawi. Ingat po kayo at magandang gabi po sa inyo. Kay Prima at Efren Irabon, kay Jose Poker Pangilinan, kay Corazon Baluyot ng Bataan Nuclear Power Plant, kay Roy Pahe, at syempre kay Nelia Mungkal dun sa ating kaklase, no? Kay Ma'am Yoli de la Cruz ng NESCO Philippines at syempre yung mga masisipag na hindi nagsasawa na magbigay tulong, no, ng sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, lalo na po yung mga nangangailangan. Ang sipag-sipag po ng Rotary Club Loyola Heights, lalo na po sa pamumuno po ni Richard, no, Richard Malaya, yan. Kasama pa rin si, ayan, yung ating kaibigan na si Jessie Tanchanco. Magandang gabi po sa inyo. At naku, meron na naman silang bagong proyekto na nakita ko kanina. Ito yung talagang sa mga eskwelahan naman, nagkakalog o naglalagay sila ng mga washing area, no? Hand washing area sa ating mga eskwelahan. Napakasipag nito at marami rin silang ibang ginagawa pa at namimigay din sila ng mga sanitary kits, no, para sa ating ibang mga kababayan. Pero syempre napakabilis ng oras, no? Isang oras na naman yung nakalipas. Hindi natin namamalayan, pero alam niyo po, katulad ng layunin na palatuntunan ito, patuloy namin tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang palatuntunan nating tuklasin at naway magsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan ng hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Siyempre sa ngalan po ng pamunuan ng Pinoy Stream Versatile Radio, lalo na kay Levi Tixon, gayon din kay DJ Marshmallow, kay Jovi, no, Jovi de Guzman, yung ating kaibigan, at kay Victor, yung ating sportsman. Ang galing-galing po nila. At syempre, sa iba pa pong pamunuan at talagang mga kasama natin sa Pinoy Stream Versatile Radio, maraming salamat po at hindi natin pwedeng kalimutan. Syempre, ang Katipunan Channel. No? Maraming salamat sa lahat ng ating mga taga-agapay, yung ating mga technician dyan, si Ver Chivido at syempre si Roxanne Suba. Maraming salamat. At syempre, yung ating patriotiko at ginagalang na kumbaga talagang ekonomista ng ating bansa, walang iba kundi si Professor Butch Valdez. Maraming salamat po sa inyong tulong. Anyway, sa susunod po na pagtatanghal po natin, patuloy niyo po kaming abangan dahil marami po ako, pinipilit ko po na makapanayam yung iba pa pong mga opisyal ng ating pamahalaan para po magbigay po sa inyo ng tamang impormasyon
at mailabas po natin kung ano po yung mga hinaing ninyo at kung ano saloobin po ninyo at karanasan po ninyo na hindi natin pwedeng isa-isang tabi dahil karanasan po yan, nangyari po talaga sa inyo at kinakailangan po kung ito ay hindi maganda at nakakaapekto sa mabuti o mahusay na pamamalakad ng ating pamahalaan, iparating po natin yan sa pamamagitan po ng ating palatuntunan, tuklasin natin. Anytime po, bukas po ang aming palatuntunan upang kayo ay pakinggan, tulungan para po ang ating mga kababayan o ang inyong mga hinaing sa pamamagitan po namin ay maiparating po natin sa kinauukulan. Anyway, hanggang sa susunod na pagtatanghal, magandang gabi po sa inyong lahat. Bisco Philippines, manufacturer and designer of food processing and packaging machines, recognized by Department of Science and Technology and Department of Trade and Industry. For inquiries, call telephone number 02-829-42222 or send an email at nescofields@gmail.com or nescofields@icloud.com. You can visit at 40 T. Santiago Street, Canumay West, Valenzuela City. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin hanggang sa muli.